Nasa Cebu City din ngayon si Connie Sison at sa puntong ito kasama niya si Cebu Governor Hilario Davide III. Connie. Yes, Rhea, naririto tayo ngayon sa Legislative Building, isa sa pinakanapinsala ng lindol kahapon. At para itour nga tayo doon sa pinsalang idinulot dito naman sa Capitol, o dito sa may area ng Capitol na Legislative Building. Makasama natin ngayon si Cebu Governor Hilario Davide III para ma-explain pa sa atin kung ano yung mga gagawin pati nila. Magandang umaga po sa inyo, Governor. Good morning, Connie. Alright, pwede ho ba natin na mapakita kasi nakita ho natin dito, naka-hard hat tayo dahil talaga hong delikado pa ang sitwasyon hanggang sa ngayon dahil sa mga aftershocks. So ito hong Legislative Building ang isa sa pinaka-napinsala particular. This compound, the Capitol compound, Yes. ito yung worst hit yung Legislative Building, especially yung office of the Vice Governor. Okay, itour ho natin sila kasi alam niyo mga kapuso, ito ho, papakita lang natin yung kanilang kisame, nagbagsakan na. At nakikita natin may mga rubbles na rin dito sa baba ng sahig, Governor? Ano ho ang balak nating gawin? Dahil napakarami na rin pong napinsala, Hindi naman tuluyang bumagsak, katulad po sa Cebu City. Pero ano ho ang balak ninyo? Dahil yung structural integrity ang pinag-uusapan. Dahil sa napakaraming mga buildings naman dito sa Cebu Province, ang nagkaroon po ng mga bitak. Yes. Well, of course, ipapassess po muna natin sa mga structural engineers po. And then, we'll see. We'll find out from them anong recommendations nila. Pakita natin ganito ho kadelikado dito pa rin, Vice Governor, the receiving room, yeah. That's your office. So you can see. Ito na ho talagang makikita natin yung pinsalang idinulot talaga nitong lindol. Ito ho ang kisame, bumagsak na yung buo, Kasama niyan, ito ho, of course, bumagsak dito sa mismong office ni Vice Mayor ito. Vice Governor, I mean. Oo. The receiving room, and over here, the office. Wala muna natin. Okay. Yeah, So, that's where she sits. oh my gosh, ito na ho ang nakikita natin. Buti ho, nung panahon na ito, wala si Vice Gov dito. She was out. She was in Liloan. She had an activity there. Kahapon lang natin na nakita ito. Oo. Pero nakita rin ho natin, doon mismo sa inyong opisina, ganito rin ang nangyari. Yes, there are cracks also in the executive building, mismo sa temporary office ko. So we're having that also inspected para make sure na everybody will be safe. So kaya nga, right now, we're telling our employees dito sa Capitol mag-ano lang tayo ng skeletal force. Yes, oo. Hindi muna papasok kasi until every office has been inspected, saka until we're sure na it's safe. That's right. Ready to go inside. Oo. Alam nyo, mga kapuso, dito ho ngayon sa Cebu Province ay wala pa ring pasok. Dahil may mga eskwelahan din po na talagang nagkaroon din ng mga bitak. So hanggang kailan humawawalan ba ng pasok yung mga estudyante? Until we are certain that these school buildings, yung may mga cracks, are safe already, we have to await the recommendation, of course, of our structural engineers. Until that's done, then hindi pa muna tayo suspended pa muna mga classes in all levels po sa province. Alright. So medyo matatagalan yan dahil isa-isahin nyo. Well, isa-isahin, but hopefully po matatapos yan within the week. Okay. You'll be done with the inspection within the week. Alright. May tanong kayo dyan sa studio? Yes, Connie. Paano ang operasyon ngayon ng provincial government? Ano yun, Rhea, again? Paano magiging operasyon natin ng provincial government ngayon, Connie? Alright. Paano ho yung operasyon ng provincial government? Particularly, yung kaninang tinatanong ko, ay saan natin ilalagay yung mga pondo ng Calamity Fund na 106 million particular na yan? Saan ho natin pa-prioritize yan? We will await muna po yung recommendations ng structural engineer. First, well, of course, since this is a seat of government, the Capitolio, maybe we'll use that also to fix the legislative building. Whatever needs fixing here at the Capitol. Tapos iba pa mga needs po ng ating mga constituents in the House. Ano yung mga needs na yan, sir? At the moment, pinapacheck pa ho namin the cracks in the school buildings. Sa food naman po, we are ready. But as of now, yung ano pa muna inaano natin yung mga victims, the families of the victims, those who died. There were four persons who died yesterday. Sagot na ho yan ng inyo pong... Yes. In fact, we will be lending financial assistance
even to those injured. Yes, oo. As of last count po, we have 84 people who were injured yesterday. Alright. So, alam nyo ho, nabanggit ko rin sa inyo kanina, no, na naglibot na ho kami dyan sa Mandawi City Hospital kagabi, no? Ang isa ho sa malaking hospital din dyan sa Mandawi. At nakita natin talaga na yung mga pasyente, no, ayaw ho magsibalikan doon sa kanilang mga ward. Ano ho ang balak nyo? May contingency plan ho ba tayo just in case na talagang magkaroon pa rin ng mga pagyanig na malalakas at yung mismong hospital ho na malaki na yan, eh maglabasan din yung mga pasyente? We know that the mga pasyente doon, even the families of the patients, natatakot. Yes. We are very concerned about their safety. I will be seeing the mayor of Mandawi City, si Mayor Jonas Cortez, to discuss this situation in the event na kung wala talagang space na if they refuse to go back to the hospital, we'll have to find a place for them. No? Kailangan ho talaga tulungan sa mga panahon na ito. Maraming salamat po sa inyo, Governor Hilario Davide III. At mamaya babalitaan pa namin kayo sa ilan pang mga lugar na nakita ho natin na pinagdadausan pa rin ngayon ng misa dyan naman sa may Basilica Minore del Santo Niño. At patuloy daw ang misa pero sa labas na ng Basilica. Isa rin ho yan sa mga napinsala naman sa Cebu City naman po. Maraming salamat po muli sa inyo, Governor. Alright, balik muna sa inyo dyan. Maraming salamat, Connie Sison.